klaseng sistema ng katarungan nga ba umiiral sa ating bansa kung sa ating New Bilibid prison sa Muntinlupa, meron daw mga nakakapag-operate na criminal syndicate at halos 200 ng mga namamatay na preso sa hindi pa rin malamang kadahilanan. Dagsa ang mga pamilyang gustong makita ang labi ng kanilang kamag-anak sa puneraryang ito sa Muntinlupa City. Mga kaanak nilang preso na ilang buwan nang nakalagak. Sa katagalan, ang ilan sa mahigit 150 mga bangkay mummified o matigas na. Naglalaban kita, kaya lang masakit patay ka, hindi ka na namin makasama. Ang Eastern Funeral Services ang kaisa-isang puneraryang nagseserbisyo sa Bureau of Corrections. After 90 days, dapat kukuha ni Bicol para ipalibing yung mga unclaimed cadavers. Naman nakaraang buwan, nagpapalibing naman po sila. Pero itong October and November, hindi po sila nakapag-schedule ng libing. Dumami talaga. Isa sa mga naabutan ng aming team sa punerarya, si Mary Ann, para sana kunin ang labi ng kanyang kapatid na si Mac Murray. Nagpapaalam na yan na, huwag niyo akong hanapin, Mia, kasama ko yung mga kumari ko. Punta kami sa Palawan. Huwag ka mag-alala, pagbalik ko rito, may pasalubong ako sa'yo. Buong akala nila, nasa probinsya lang ito. Kaya laking gulat na lang nila nung nakatanggap sila ng sulat mula sa Munti para ipaalam na 1 buwan na palang patay ang kanilang kapatid. Masama loob ko. O ano ba naman yun, sana 1 linggo lang nakalipas, nalaman na natin. Pag wala ka, sino ka? Wala ka, maghintay ka. Nakakagalit lang. Kasi yung huling nakita kami niya, sabi niya, te, si mami mo mong pababayaan, ha? Ang pagkamatay ni Mac palaisipan sa kanila, lalo na sa 80 anyos nilang ina. Hindi ko na matanggap na makita ko yung kapatid mo. Ayaw ko na. Baka bumigay ako. Gusto ko pa rin may makausap para makakuha man lang ako idea kung paano siya nawala. Ganun lang nga, masakit. Yung pagkasakit. Maaring nga, gusto ko mayakap, wala. Hindi ko magawa. Ang magkakapatid naman na Escaler mula Pampanga, may bitbit na homemade longganisa. Ibibenta raw nila ito para may pampaayos sa dokumento para makuha naman ang bangkay ng kanilang ama na si George na narito rin sa punerarya. Nakulong ito sa kasong rape. Minsan din namin siya dinalaw. Hanggang dulo sinusumpa namin siya hanggang sementeryo na kahit anong mangyari hindi namin siya dadalawin. Sa huli, nanaig pa rin sa kanila ang pagpapatawad. Bilang anak naman po, karapatan din po namin na dalawin. Kahit sa huling antungan lang po, na pinapatawad na rin namin siya. Pero pagdating sa punerarya, hindi sila pinayagan na makita ang labi ng kanilang ama. Tinatanong po namin sila, bakit ginanon ninyo siya? Para po siyang baboy na pinabayaan na lang sa isang tabi. Kaya po kami nangingi ng tulong. Yung papa po namin, i-transfer po sa Pampanga. Wala po silang may papakita na dokumento galing kay Bilibid na nagpapatunay o sila yung authorized na kamag-anak. Maiuuwi pa kaya ng magkakapatid na Escaler ang bangkay ng kanilang ama sa Pampanga? Mabibigyang linaw rin ba kung ano ang ikinamatay ng kapatid ni Mary Ann? Ang pagkakadiskubre sa mga bangkay sa punerarya, nag-ugat sa pagpatay sa broadcaster commentator na si Percy Lapid. Ayon kasi sa nagpakilalang gunman na si Joel Escorial, ang middleman daw na nag-utos di mano sa kanya para patayin si Lapid. Sino nag-utos sa'yo? Galing po sa loob, sir, sa Bilibid. Isang preso, si June Villamor. Nung pumutok ang kontrobersya, natagpuan na lamang si Villamor na namatay sa loob ng kulungan. Ang ikinamatay daw nito, asphyxia o plastic bag suffocation. Kaya pinaimbestigahan din ng Department of Justice ang iba pang mga preso sa Bilibid kung meron nga bang organized syndicate na sangkot sa kaso.
Nitong Huwebes, nakapanayam ko ang bagong OIC ng Bureau of Corrections, ang retiradong AFP Chief of Staff, Gregorio Catapang Jr. Ano na mga na-discover nyo sa inyong pwesto? Magwa 1 month na ako. Araw-araw may nadidiscover ako na kailangan ayusin o pagkakamali na kailangan imbestigahan. Paano nangyari yun na ganun umabot yung kadami ng namatay na hindi na-inform yung mga kamag-anak nila? And walang mga That's part investigation. nga of the mismanagement of the previous administration. Mismanagement kaya o there was crime involved? I hope not. May sistema na ho ba to notify Oo. Kasi the nga, yung family? pagpasok nila dito, next of kin, address, ganun, ini-inform naman. Hindi naman kapabayaan yan. Anong gagawin nyo dun sa mga Ililibing bangkay? na namin dyan. May cemetery kami dyan. Pwede naman silang dumalaw. Pinag-aaralan daw ng mga medicine students. Wala kaming agreement na ganyan. Pero may nagmumungkahi na ganun. Pero siguro baka human rights issue na naman yan. I'm going to organize this. Malamang naman dyan may mga natural causes eh. Nandiyan si Dr. Fortune. She's the one doing the autopsy. Pero 50 lang daw ang kaya niyang i-autopsy dun dahil yung iba sobrang tigas na mamify na. Paano ho kaya yung mga kamag-anak ng mga namatay na yon? May kinikwento sa akin si Doktora, Sir, yung mga patay na mga iba dyan, binisita na ng kamag-anak. Hindi nila mai-transport kasi wala rin silang pera. Siguro pinaubayan na nila sa amin na ipalibing. May katarungan ba sa lipunang hindi maayos ang pamamalakad ng pambansang piitan? Ito ang pangunahin kong tanong nung ginawa namin ang dokumentaryong Within the Walls taong 1990. This is the new Bilibid prison here in Muntinlupa, which government prefers to call a correctional facility. Halos 5,000 preso na ang nooy nagsisiksikan sa maximum security compound na ang kasya lang dapat ay 3,000. Pang-6,000 na raw ang kapasidad ng Bilibid, pero ang bilang ng mga preso 30,000 na. Noon pa man, meron ng mga VIP na preso, katulad ng mga pinuno ng mga pangkat o gang na may sariling kubol o kubo sa labas ng mga selda. Meron din noong mga celebrity inmate na kalaunan lumaya na. Kahit ano gawin ko, rehas pa rin. Pag nagising ako, rehas pa rin nakikita ko. Maraming bawal na hindi sinusunod. May mga presong may relo, gadget, mga matatalim na bagay, baril, dinamita at tambol. I cannot put a stop to it without risking riots. How come? Because, as I said, the prisoners, once they have tasted a certain freedom, it's so hard to take that freedom from them. But aren't you supposed to be the persons in authority here? Yes, but as I said, it's very risky. A riot, you have 5, 10 dead people. And I don't want to risk that. Could they have gotten this inside? That's a mystery. You mean the guards may be in collusion with someone? Yes, that's what drives me crazy. The only explanation to that is money. Kulang na nga raw noon ang mga gwardya, nakikipagsabwatan pa ang ilan sa mga preso. Noon pa man din, kulang na kulang ang mga pasilidad at hindi rin maayos. Sa kusina halimbawa, ang gamit panghalo ng pagkain o rancho para sa mga preso, pala. Kung hindi man, mga lata na nilagyan ng kahoy na hawakan, kahawig ng dustpan. Mahigit 3 dekada ang nakalipas, bumalik ako sa Bilibid, sa maximum security compound na nababalita muling pugad daw ng illegal na droga ng mga sindikato, pati na ng mga gun for hire katulad ng pumatay di umano kay Lapi. 32 years later, heto na naman po tayo. Try ho natin pasukin yung loob ng maximum security compound. Tignan natin kung may mga pagbabago o wala. Diba, dito ka na rin po nga. Oo. Dati po, ma'am, na pinescortan ko kayo minsan. Ay, kasama mo ba ako noon? Minsan po, ma'am, matagal na po. 1990. Kasama ko pala siya. O, yun pala eh. O, di reunited kayo ngayon. Reunion tayo. Yes.
Habang umiikot kami, karamihan sa mga preso, pinapasok muna sa kanilang mga selda. Kaya kitang-kitang sila'y nagsisiksikan. Pag nga malam yung apo, may mga rosaryo sila, oh. Nene, General Katapang. Malaya tayo. Basta good boy kayo, good boy, good boy. Naroon pa rin ang mga pangkat o gang, pero kung si General Katapang daw ang masusunod, barangay na ang dapat itawag sa kanila. Ayun o, Barangay Mapagmahal. Wala halos nagbago, maliban sa mangilan-ngilang bagong gusali. Hanggang ngayon buhay pa rin ang komersyo dito sa loob ng Bilibid kasi kailangan din nilang kumain ng gusto nila. Tumataas din ho ba presyo dito sa loob? Lagi po. Sayote, galing Baguio. Pinuntahan namin ang kusina na nakapanlulumo pa rin ang kalagayan. Walang nagbago. Maliban sa budget para sa pagkain ng bawat preso. Ang meal allowance na daw per inmate ngayon is 70 pesos a day. Noong 1990, 20 pesos. So kailangan i-improve to, General, no? Good for ilan ang taong luto dito? Yung 17,600. Ito, dito na niluluto lahat yung 17,000. Ilang sako ng bigas kada meal? Kada meal po, 46 sacks. Kulay puti na ba yung kanin? Opo, kulay. Ba't dati anong kulay? Brown rice na bulok. Yung reject. Magandang hapon po. Madaling makalimot na ito ang maximum security compound kung saan nakapiit ang mga may pinakamabibigat na kasalanan sa lipunan. Pero hindi rin mahirap kagaanan ng loob ang mga nasa likod ng rehas. Nanonood sila ng programa natin. Alam nila eh. Kasi kailangan din naman nila ng libangan. So may TV sila dito. Sinubukan kong hinga ng reaksyon ang isa sa kanilang mga lider tungkol sa mga nababalitang anomalya sa Bilibid kamakailan, pero maingat ang kanyang sagot. Balitaan nyo ba yung mga balita sa labas tungkol sa kondisyon dito na may mga pinatay daw, may mga inutusan na pinatay sa labas? So yun mga pangit na gawain yun. Walang ganun po dito sa loob? Hindi, mahirap po magsalita sa ganun eh. Oo, okay. How does this position compare dun sa mga hinawakan nyo previously? It's a controlled environment and madali mag-initiate ng reforms dito. Problema lang is how to execute it. Yun ang keyword, napabayaan. Katulad na lang ng napakalaking hukay sa tabi ng kanyang quarters. At hindi lang ito simpleng hukay, napakalalim. So ang theory, kung hindi man may gustong ibaon dyan, ay meron silang di umano hinuhukay na ginto. Ang rason ni Director Bantag ay gagawin daw niya itong parang swimming pool pa rin, kasi diver daw siya. Kaso, may swimming pool na nga rito eh. So, yung bagay na yan, hindi pinapaniwalaan ng bagong pamunuan ng NBP. Mga cellphone daw ito na nasurrender. Nasurrender ng 11. Only in the Philippines may beer sa loob ng Bilibid. 7,505. Ito ang isa? 1,000. Ang presyo nito sa loob. So that's worth 7.5 million. Yung collusion with the guards, problema na ho yan noong pa eh. Oo, yun nga. Pero hanggang ngayon, problema pa rin yun. Oo, sinusolve ko naman yun. Alam niyo ho more or less who to trust in a system na sobrang bulok. I can only trust the technology. Lumang mga problema na gagamitan daw ni General Katapang ng makabagong solusyon. So mahuhuli nyo na yung mga kontrabando, yung mga nakikipagsabwatan na gwardiya sa mga preso. Naka-monitor ng screen. Meron kaming parang command center. Nialaw ko yung cellphone kasi meron akong satellite link na pwede silang kumausap sa mga kamag-anak nila. Pero controlled ko. I know whom they are talking, recorded. Bawal yung cellphone na individual. So anong klase ho ng judicial system meron ang Pilipinas? Kung sa loob mismo ng ating National Bilibid Prison, pwede kang kumuha ng gun for hire? Lubog na lubog. Wasak na wasak o sirang-sira. Kaya ito yung challenge sa akin ngayon. You really have to decongest the place and then after you have to segregate. Kasi yung rapist natututong maging addict. Yung addict natututong maging
drug lord. Parang naging university yung prison cell eh. So paghiwa-hiwalay mo yan. Magiging stricto ho ba kayo? No, I will not be strict. I will be compassionate. I will understand yung kanilang sitwasyon. Nagkamali na sila eh. Malay mo, magbago. At saka that's not the way to deal with them. Kaya lang, noon din ho, ganyan na eh. Yun din po ang sinabi ni Director Misa sa amin na hindi ako pwedeng mag-stricto dahil baka mag-riot sila. It will be a win-win situation. Kaya ko to. Samantala, para malinawan ang ikinamatay ng kanyang kapatid, si Mary Ann, nabigyan din ng pagkakataong makapasok ng bilibid para kausapin ang dating kakosa nito. Okay lang ba sa'yo kung malaman ko kung anong kinamatay niya? Nagsasalita siya, kausap niya yung mga manicure niya. Una po, nagkasakit lang siya, LBM. Nung dumating po itong pandemic, siguro wala pa pong 1 year, nagkasakit po siya, namayat. Sakit ba talaga kinamatay niya rito? Sakit po. Totoo? Promise po, opo. Naging butot balat na nga po yung itsura niya eh. Alam mo ba kung anong kaso niya? Ang sinabi po niya sa amin, drugs. Nabawasan yung gulo ng pag-iisip ko. Salamat na rin ako sa kanya. Ang magkakapatid namang Escaler, matapos ang pagtatanong-tanong, natunton ang unang asawa ng kanilang ama, si Teresita, na siyang otorisado para makuha nila ang bangkay. Si Teresita, nakita rin ang labi ng kanyang mister. Tigas na siya. Wala ng buhay. Na. Hindi na po namin ipapahuli si tatay. Kasi po, tatagalan din po. Gusto na po namin siya makasama. Kahapon lang, naiuwi ang labi sa Pampanga para mabigyan daw ito ng disenteng burol. Masaya ako na nandito na siya ngayon. Malungkot ako dahil ilang araw lang mawawala ako siya. Hindi ko na siya makikita. Anong solusyon dito sa yung structural, magkikreate ng sa Luzon, Visayas, Mindanao ng heinous crime facility, which is a state of the art. And the secretary is asking for about 5 to 6 billion for next year so that it can jumpstart the transfer. May pag-asa ang bilibid natin para... Of course, may pag-asa.